Good morning to all of you. Magandang umaga na naman sa inyo lahat. So, nandito ako sa aking bonsai garden at last Sunday, naglilinis ako dito. Tapos ay may mga nakikita ako mga lampinig kaya hindi ko natapos itong linisan. Ito yung nangakuha ko na bonsai materials. It is Ficus nana. Yan. So, parang naging wild na siya. So, ang gawin ko dito is tanggalan ito ng dahon para yung ma-study natin kung anong purmang dapat para sa kanila pala. So punta dito naman is bluebill. So naalutan ko na kahapon, tapos dito nakita ko na yung nabandon ko ng bantigi, dalawa, tapos itong red ficus ko. Ayan. Pag ma-abandon pala, tapos malimutan, tingnan, kita nyo yung dami ng sagbot sa ilalim. Pag malimutan, ang mangyari ganito ang itsura, parang kamatyanon, titawag ana. Then just share may yung pinaka oldest nga bushida. So ang problema sa bushida, hindi na siya pwede mairipat. So proceed muna tayo kasi yung paglilinis ko dito na banda, ayan, gituwang pagod akong kamalig. So yung paglilinis ko dito nga banda is ang nangyari is daghan ang lampinig, kaya natigil ako. Tapos pupunta ako dito sa bandang likuran. So pasensya na po, itong lugar namin sobra ng dumi. Tapos yung mga eggplant ko, pinabayaan ko na lang. Ayan, ang dami pang bunga kasi nagka-problema kami sa pagkain. Bali dalawa kaming nagka-allergic ng eggplant. So ito ang trabuhin ko ngayon because it is Podocarpus. Then mabuti na lang, at least nag-survive pa siya kahit may dito sa taas may bangkoro. So itong bangkoro, share ko na lang sa inyo. Itong back to 1990 siguro, ito ang pinakamabisa na maraming nagbibinta kasi daw gamot. Pero ngayon wala namang gumagamit siguro ng bangkoro. So ngayon, balik na tayo doon. Pakita ko sa inyo yung mga kumakagat sa akin na mga linalang. Anong klaseng linalang yun? Lampinig, may tawag nila sa amo ana. So ambot lang sa ubang lugar. So yan, makikita niyo yung maraming lumilipad, sila sugurin. Yun. So ganito ang paraan sa pagkuha ng ganito kasi mga ngagat man, sinabihan ko na sila kahapon, umalis na kayo, hindi umalis. So ito na, kita mo. Yan. So maraming naglilipad. Agoy. Kinagat ako. Tapos may isa pa doon sa likuran. So, dala ko na itong bonsai materials. Lisod kaya ang alagian diri pa punta dyan. So, na-appeal na ko rin. Nakakuha din ako ng bonsai materials na Ficus nana. So, bali 3 na itong, o 4, trabahuin ko. Then, ito ang isi-share ko sa inyo. Ito ang maganda ng kaunti na Podocarpus ko. So, ito na ang Podocarpus ko nga bonsai materials na yung gunting kompleto pa ni. Ang tagal ko nang ginagawa ko ito. So, nasa mga around 4 years, 5 years na ito. Kaya lang sinabi ko nga itong Podocarpus is hinay kaya magtubo. So, may seedlings pa bangkuro dito nagtubo sa ilalim kasi nasa ilalim siya ng bangkuro doon. So, since naluluburan na itong wire, so pangatlo ko ng wire ito dito sa pinakapuno. So, nag-start ako dito is seedlings, cutting. Then, ito ang ginawa ko. So, ang target ko nito is kaya pinuputol ko lagi kasi gusto ko magkaroon siya ng maraming sanga. Kasi ang gusto ko dito is parang grouping kasi maging maganda ito niyang dahon pag lagi itong kinakat. Kung lumalaki na ito is lumiliit itong mga dahon, itong Podocarpus. So bali 3 ito, tapos yung 2 binili ng kasama ko kasi sabi nila wala silang ganito. So bali ito na lang malaki ang naiwan. So ngayon magsimula na ako kasi tanggalan ko ito ng what is this
wire tapos i-rewire ulit. So magsimula na ako magtagal ng dahon. Kasi pag hindi ko ito tanggalan ng dahon, mahirapan ako sa anong tawag yun, sa pag unwire ito. So tanggal na ako ng dahon. So natapos ko na natanggalan na ng mga dahon. So ang gagawin ko nito is parang naukok siya. Nabukatan siya daw. So iangat ko ito ng kaunti. Ito, i-wire ko balik. Angat ng kaunti. Tapos before lagyan ko ito ng wire. Tignan ko ng microphone. Apa ba ni? So tignan, lagyan ko ng wire ito is tatanggalin ko muna itong nalulubunan ng mga wire para i-rewire na naman ulit. So tanggalan naman ng wire. Salita ko walang narinig. So, dito sa taas, hindi ko na tinatanggalan ng wire kasi wala man panilubon ang salawer. Sabi may tabo. Ano to? Dito pala. Dito sa gurbada. Ihan pa na to ng wire line. Dito sa cord hindi sumasama. So naangat na siya ng kaunti. So dahil nababadali ako kasi mag-alauna na ng hapon, is, hindi ko na lang i-straight ng mga wire, diretso na lang ang taot. Then itong sa tumoy itong mga dulo nitong tinatanggalan ko ng dahon, yun naman po ang ipasayaw-sayaw ko para pag tubo maganda siyang tingnan. So itong pagbubonsai, hindi lahat na yung forma pariyo-pariyo lahat sa kanya-kanya. Yung kalutulad dito, pinabayaan ko lang kung anong natural na yan. Ang importante lang yung trunk niya na pa-ikis-ikis na po. So layog niya. Gusto ko maangat ito ng kaunti. Ito. Tama itong sintro. Try natin. Tingnan kung gwapo balantan. Ayan, ganda na ng kaunti. So, itong portion na ito, try ko ibawag palikod para kasi ang front dito yung harap, this area ang harap. Pag ito i-bend ko papunta dito sa likod, tapos ituyok pa ni sa uban para mahawan ang sa atubangan. Pag hindi, ang gagawin ko, tanggalin ko na lang itong sanga na ito. Na. So ganyan na lang sa muna. So for this afternoon na, mag 1 o'clock na, kain muna ako. So ito lang masishare ko sa inyo, itong aking unfinished bonsai material na Podocarpus. So
ito lang muna ang share ko. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye.